sinasalok na yung basura habang dumadating. Kasi ang naging findings namin, pag na-stop yung basura, hindi ma-pump out ang tubig. Kaya tumataas. So ngayon, inassign na namin 2 ships, 48 areas. 49 sa 2 ships. Talaga inaabangan na para hindi na tumaas ang tubig. Ganun ang ginagawa namin. Mas matagal kasi ang responde kaysa yung may static person. Kaya may naka-assign na kami na kuha na ng kuha. Kasi dala ng tubig. Yung basura eh. Ano pa yan ha? Walang ulan, Bjorn. Imagine mo yung hindi makalabas na sasakyan, wala pang ulan. Diba? Versus 1 meter tayo. Oo. Kung bumaba na yung mga drainage. Bababa na ulan. Kaya pagdating ng ulan, may space pa doon sa mga drainage system sa labas. Mas madaling madi-discharge. Diba? Tama ka, nung nagbabakuna si Yorme, doon hanggang Bewang. Oo, diba? Ito naman, sinasabi. Ano kami nun? Sinisi kami. Hindi ko lang masabi. Inarangan niyo yung ano namin, yung drainage yung sa news. Pero siyempre, pandemic, gawa na point ayusin na lang. Yan, gumagawa na yung basura. Nadi-discharge na, wala pang ulan. Malaking bagay po yan. Sino walang ulam? Ano po? May tilapia oh. Alright mga kababayan, so sabay-sabay po nating panoorin tong video na to at magkakaroon po tayo ng reaction maya-maya. Tungkol po ito sa pagbisita po ni Mayor Isko dyan po sa Roxas Boulevard kung saan kasama niya po itong chairman po ng MMDA na si Mr. Romando Artes. No? Ito po yung pagbubukas ng bagong floodgate and trash traps along Roxas Boulevard. So alam naman po natin mga kababayan na umpisa na naman po ng tag-ulan season dito po sa ating bansa at isa po ang Metro Manila, especially itong Maynila, ang madalas na napapabalitang lumulubog nga po yung mga pangunahing kalsada sa atin at maging yung mga streets no na talaga namang madalas na hindi na siya passable during heavy rains. Particular na to mga kababayan dito nga sa kahabaan ng Taft Avenue na talagang lumulubog talaga yan sa baha kapag sobrang lakas ng ulan. At maging tayo no, may personal experience tayo dyan kung saan nakatira tayo dati sa bandang Nakpil, sa isa sa mga condominium dyan ay natirahan natin yan. At grabe no, minsan nga kahit konting buhos lang ng ulan ay nagkokos na to ng pagbaha. At itong pagbaha na to mga kababayan ay maaaring makaapekto dun sa mga estudyante, sa mga naghahanap buhay na pumapasok no, sa kanilang mga trabaho na maaaring maantala or baka hindi na nga totaling makapasok no dahil nga hindi po passable yung ibang mga lugar dyan at yung ibang mga sasakyan ay napapatirik no dahil nga po pinasok na yung kanilang makina ng kanilang sasakyan or the worst is nasiraan talaga sa gitna ng baha. I remember mga kababayan during the first term ni Mayor Isko, that was 2019 ata o 2020, kasama po tayo no sa mga sumusubaybay na kuhaan everyday at i-update yung mga estero natin dito along sa Manila na kung saan ang mga masisipag nating mga taga DPS na sila po yung naglilinis at itong mga taga estero ranger kung tawagin na sila po yung tagalinis no ng estero. Kasi alam naman natin mga kababayan na itong mga estero sa Maynila no mga ilang estero dito sa Maynila ay connected dito sa Manila Bay if I'm not wrong no. Parang nakakonect ata yan dyan sa Manila Bay at itong Manila Bay kasi ito yung pinaka-catch basin ng mga estero no at kung magtataka kayo kasi minsan 'di ba linis na ng linis yung mga taga DPS Mandaragat yung parang ating sila sila Ma'am Marisa 'di ba na naglilinis diyan yung mga DPS Mandaragat at
hindi nauubos, no, yung basurang nakokolekta diyan. Kasi aside from syempre malaki yung contribution ng mga basura dito sa Maynila, also doon din sa mga karatig probinsya kagaya ng Laguna, kagaya ng Cavite na talagang maaaring nanggagaling din doon. Plus, yung mga naitatapon o nadi-discharge ng ilang mga bangka o barko, hindi na natin alam kasi hindi na natin monitor yan. Pero isang patunay na araw-araw nga na nakokolekta nilang basura. Grabe no, nakakailang bag minsan ng basura bukod pa sa water hyacinth na nakukuha natin dyan. So, isa po tayo sa sumama at nakiisa sa clean up drive dyan sa Manila Bay, sa mga nakaraang coastal clean up drive. So, kasama din tayo dyan. So, alam natin no, yung sitwasyon ng basura dito sa lungsod ng Maynila. And also, dito nga po sa parte ng Taft Avenue. So grabe talaga no, yung mga drainage talaga dyan ay nagbabaha. So sa tulong nitong floodgate and trash traps no along Rojas Boulevard ay malaking bagay po ito mga kababayan upang maibsan itong pagbaha dito po sa lungsod ng Maynila. Lalo na ngayon panahon na ng tag-ulan, talagang maiiwasan na po natin yung sobrang pagbaha. At inassure naman tayo ni Mayor Isko na makikita natin yung resulta nito kapag talagang nandito na tayo sa moment talaga na talagang sobrang lakas ng ulan at matitest talagang itong floodgate na to and trash traps kung paano siya nag-work. At ayan nga, nasabi nga dito ni Mayor Isko na baka daw tumaas yung pagpataw ng penalties sa mga pagtatapon ng basura, yung mga illegal na pagtatapon o yung mga irresponsible nating mga kababayan na kung saan na lang nagtatapon ng basura. Kasi mga kababayan, isang plastic lamang yan ng candy, maaari na makapagdulot yan ng pagbaha someday, no? Dahil nga naman accumulated ba naman yan, kung ilan kayo magtatapon ng basura, talagang makakaperwisyo at makakaperwisyo yan. At tayo din mismo yung makakaranas niyan, no? Dahil tayo din naman ang may gawa, so tayo din ang makikinabang kung ano yung ating ginawa. Kaya dito sa ginawa ni Mayor Iskoy, isang malaking bagay para sa ating mga residente ng Maynila na maprotektahan po tayo at ang ating mga ari-arian, especially yung may mga businesses dyan along sa Taft Avenue, mga kainan no, na maaaring maapektuhan sa pagdating ng malalakas na ulan at pagtaas ng tubig baha. So dito sa aksyon na kanilang ginawa ay maaari nating ma-prevent yung mga future damages na maaaring magawa nitong pagbaha na to at maiwasan no yung mga aksidente kasi delikado din mga kababayan pagka nagbaha, maaaring yung mga live wire ay magkalat dyan at makapinsala din to no, baka makuryente pa yung ating ilang mga motorista o yung mga naglalakad lang dyan sa bangketa. So yun yung mahirap na sitwasyon kapag naabutan po tayo ng ganitong sakuna. So pakinggan po natin mga kababayan itong interview nila Chairman Romando Artes at ni Mayor Isko Moreno Domagoso patungkol nga po dito sa bagong bukas na floodgate and trash traps dito po sa Rojas Boulevard. Yun. Di ba po? Mahirap po for us. Kumbaga, magka-catch up po sa amin yan, maiipon at maiipon ng basura kasi hindi nga po namin 24 hours pwedeng bantayan. Pero ngayon po, ginagawa natin yan tulad sa EDSA. Pag po umulan, meron na po tayong naka-assign doon sa mga underpass at mga low-lying areas. Dahil alam po namin, pag tumaas ang tubig, basura yung dahilan. Kaya inaabangan na po ng tao namin yung basura. Pagdating, kinukuha na yung inahango na yung inahango. Which is, parang dapat po bang umabot pa tayo sa ganoon? Hindi po dapat. Kasi una-una may risk po yan sa tao namin. Imagine nyo, nasa highway ka, naghahango ka ng basura. Kaya po nililimit namin sa gabi mga 9-10 o'clock lang kasi nga po delikado. Pag mabas na yung sasakyan, pwede po maaksidente yung aming mga tauhan na naglilinis po doon. So, again, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po, ang mga lokal na pamahalaan naman po natin, very diligent po sa paghakot ng basura. Kailangan lamang na ilabas nyo sa tamang lugar at tamang lalagyan.
Yorme, may na-anticipate tayong bagyo. Paano sa ibang areas ng Manila? Are we expecting lesser flooding since meron na tayong normalized? We are expecting flooding because hindi pa natin ma-quantify yung epekto ng ginawa ngayon agad-agad. Malalaman natin yan pag nandyan na, ano naging epekto. That's why sabi nga ni Chairman, pero pa kaming dalawang posibleng magamit to safeguard properties and life in the community. But ang inyong pamahalang lungsod naman at national government, we continue to do what we have to do, particular na sa mga creek areas. Kasi malaking bagay sa amin ng creek, lalo na pag bagyo at tagulan. So tuloy-tuloy lang. Mayor, hindi nyo ba i-recommendang amiendahan yung ordinansa na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga nagtatapon ng basura? Actually, we were thinking of it, magmahal ang bayad sa basura. Sino man ang babarahan ng mga violators. We were thinking about it. But first things first, yung aktual na problema sa kalsada, yung aktual na problemang nararamdaman ng tao, pagbaha at delikado sa buhay at mga ari-arian nila.